I will reiterate, I am a witness. Narinig ko yung mga offer. Wala ka ng kaso, huwag ka lang kakalas. So I challenge all senators, both from the minority and majority, what's more important to us? Position, huwag mabanggit yung pangalan natin, huwag tayo makasuhan, malapit tayo sa administrasyon, 2028 may ambisyon. If you say you love the country, then why not fight for it? And you know, you may say a lot of things about Senator Jinggoy. You may talk about his past. But I will reiterate, I am a witness. Narinig ko yung mga offer sa kanya. Wala ka ng kaso, huwag ka lang kakalas. Nung una, huwag ka sumama dyan kay Senator Loren. Ngayon naman, kumalas ka at join the minority. The minority senators knows this. So stop lying. You know this. Some of you are using it in talking to us. O, sabi ko naman sa inyo, no? Pumili tayo ng 13, I'm ready to go anytime, any day. Basta't may 13 na. Show me 13, wala nang problema. Ang pakiusap ko lang, let that be 13 that are fighting for the truth. So that the truth can finally set, the truth can finally set all Filipinos free. God bless you. God bless the Philippines. Alright mga kababayan, so gawa natin ng reaction video and also magbigay din tayo ng personal opinion no, dito po sa naging live ni Senator Alan Peter Cayetano. At ito nga po yung patungkol sa nangyari din kahapon no, na pag-aresto dito po kay Senator Jinggoy Estrada. So dito mga kababayan ay pinatotohanan ni Senator Alan Peter Cayetano na meron pala talagang nagkaroon o meron pala talagang nangyaring offeran o parang alam niyo yun, parang negosasyon na lumipat itong si Senator Jinggoy Estrada sa minority no, upang nang sa ganun ay maabsuelto siya dito sa mga kakaharapin niyang mga problema. Ito ang kaso sa kanya na ipinupukol no, at nakakalungkot lang mga kababayan kasi dito sa kanyang naging live parang alam niyo yun, parang ginigipit yung mga taong gustong tumindig doon sa alam nilang totoo. Kasi mapapansin natin mga kababayan, itong mga nasa minority parang alam mo yun, 'di ba? Parang ayaw nila na umpisahan itong malawakang investigasyon sa flood control projects. Imagine niyo yung mga kababayan sa tagal-tagal ng panahon na hinintay ng taong bayan, bakit hindi pa sila makiisa sa hangarin nitong majority na sagutin o siyasatin no, at kalkalin ito talagang tunay na nangyari sa paglustay o pagkamkam ng kaban ng bayan. So imagine niyo yung mga kababayan, pagdating sana dito sa issue ng corruption, dapat lahat ng ating mga senador ay nakafocus din no. Parang iisa lang dapat yung kanilang mga adhikain pagdating dito kasi kinakailangan nilang ilabas ang katotohanan, maging transparent at hindi sila maging selective. Kasi kung mapapansin ninyo, pagdating sa impeachment, gusto nilang forthwith. Pero pagdating naman dito sa usapin talaga na makikinabang talaga ang taong bayan dahil malalaman at mauungkat na ang katotohanan, tingnan nyo naman ang nangyayari, di ba? Parang may nag-hold back. Bakit ganun? Bakit hindi sila nagkakasundo? Bakit tila yung sinasabi nito ni Senator Alan Peter Cayetano, ito lang based on my analysis, na bakit kinakailangan pa na hindi magkasundo, 'di ba? Parang ito nga china-challenge niya nga itong both minority and majority na ipakita nila sa taong bayan kung saan ba talaga sila tumitindig, ano, kung sila ba ay tumatayo sa bansang Pilipinas o tumatayo sa pansariling intensyon o sariling kumbaga kung ano ba yung hangarin nila sa darating na 2028, yung ambisyon nilang kanya-kanya. So imagine niyo yung mga kababayan na flood control projects na matagal nang gustong malaman ng maraming Pilipino. Pero ano ang ginagawa? 'Di ba? Bakit kinakailangan pang i-hold back? Bakit hindi pa sabihin ang katotohanan? Bakit hindi pa lahatin kung ano yung nalalaman? Imbestigahan, 'di ba mga kababayan? So ito yung nakikita ko na nagiging matatag itong si Senator Alan Peter Cayetano despite of napakarami sa kanyang kumakalaban, ang daming mga hindi magagandang mga
komento yung kanyang mga natatanggap dahil nga sa kanyang pag-upo bilang Senate President, no? At itong pagbuo nga ng subcommittee ng Blue Ribbon Committee. Itong Blue Ribbon talaga mga kababayan, ito talaga yung isa sa mga makapangyarihang komite diyan sa Senado, no, upang sa ganun ay masagot at mabigyan talaga ng hustisya itong nangyari sa kaban ng bayan. So, sa akin lang mga kababayan bilang kung ako yung nasa sitwasyon ng minority, pagdating sana sa mga ganitong bagay, lalo na ito'y usapin talaga ng kapakanan ng nakakarami, kapakanan ng bansang Pilipinas at ng mamamayang Pilipino, makikiisa na lang ako eh. 'Di ba? Kung wala ka namang itinatago, wala kang pinoprotektahan, 'di ba? Go! Kasi ito yung hinihingi ng taong bayan at wala kayo diyan sa posisyon na yan kung hindi kayo binoto, hindi kayo hinalal ng taong bayan dahil naniniwala ang taong bayan sa inyo. 'Di ba? Kaya kayo ay binigyan ng mandato na paglingkuran ang bansang Pilipinas at ang mamamayan nito. Hindi yung para mabuhay kayo para sa sarili nyong interes. So nakakalungkot lang mga kababayan kasi tila itong ginagawa sa majority, sa akin lang kasi parang nangyayari lang to sa mga oposisyon sa kumakalaban sa administrasyon. Parang lahat na lang ng nababalita, lahat ng hindi align dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos nakakasuhan, binibigyan ng kaso, ginagawa ng hindi magandang kwento, alam mo yun? O masabi na natin na kung meron mang katotohanan, sangkot man sila, pero hindi tayo kontento sa ganito lang kasi hindi naman pwedeng maging totoo yung half-truth. Kailangan kabuuan, maipakita nila kasi kung nagkasalaman itong si dating senador Bong Revilla at itong si Jinggoy Estrada, dapat talaga lahat managot, lahat ng sangkot ay managot. Hindi pwedeng yung kumakalaban lang o yung nagsasalita lang o yung gusto lang magsalita nang alam nilang makakatulong para dito sa investigasyon na to. Hindi yung mga kritiko lamang yung binabati ko. So nakakalungkot lang mga kababayan kasi ang dulo talaga nito is yung matinding korupsyon na nararanasan natin dito sa ating bansa. At tama naman si Senator Alan Peter Cayetano na kung hindi talaga lalabas ang katotohanan, kung hindi ka talaga papanig sa katotohanan, hindi talaga masusolusyonan itong malawakang korupsyon na to. Totoo yan. Kaya tama lang din na hinamon niya itong both minority and majority na ipakita nila this time kung saan ba sila tatayo at titindig. Pansariling interes ba? O itong sinumpaan nila na tungkulin nila na ibinigay ng taong bayan, nabigyan sila ng mandato. 'Di ba? So imagine niyo mga kababayan, sa dami-dami ng mga nababalitaan natin, ito yung isa sa talagang pinadribble-dribble talaga. Imagine niyo mga kababayan ang tagal na panahon na hinintay ito. So ito na yung pagkakataon na malaman natin yung katotohanan at bakit tila na aaligaga yung mga taong posibleng nasa likod ng maanomalyang paggamit ng pondo ng bayan. 'Di ba? Natatakot nga ba sila? May pinoprotektahan? So ayan yung magiging tanong ng taong bayan Paano kayo magiging credible kung kayo mismo diyan sa Senado hindi nagkakasundo pagdating sa kapakanan ng taong bayan? Kasi ayan na yung mabibigyan na ng kasagutan That for the go ka na diyan, 'di ba? Yan ay personal opinion ko Dapat magkasundo talaga kayo diyan kahit minority o majority kayo kasi kapakanan ng taong bayan 'yan. Bakit pinapakita ng iba na parang hindi sila pabor sa pagbubukas ng Blue Ribbon Committee? Bakit? Ano bang itinatago? Ano ba yung dapat hindi malaman ng taong bayan? 'Di ba? So imagine niyo 'yan, sa 24 na senators dapat lahat sila nagkakasundo for the betterment, para sa totoong kasagutan, para sa totoong accountability at hindi maging selective Transparency and accountability talaga ang tunay na sagot sa lumalalang korupsyon dito sa ating bansa. Dahil walang patutunguhan talaga kapag corrupt ang mga leader natin. Talagang bagsak ang ekonomiya, kawawa ang sambayan ng Pilipino. So ano yung take nyo dito mga kababayan? Please comment down below at pag-usapan natin yan dito sa social media.